John 11:35, Jesus wept. Amon siyang pinakalipot nga Bible verse kag ano bala ang rason nga nagibi si Christ. Kag anong kabangdanan sini nga nagibi siya. Kag kung tanaw naton ang story diri sa John chapter 11, ang story ni about kay Lazaro nga nagmasakit. May utod din siya si Mary kag si Martha. Nagpadala ni siya sang letter si Mary kag si Martha kay Jesus Christ nga kung pwede makadto sa ilang lugar nga kay kamasakit ni sa this time or that time si Lazaro. Sang nagmasakit, to make a long story short, napatay gina din si Lazaro. Kag pagkadto na ni Jesus Christ, patay nang daan si Lazaro. Diri tayo diretso sa verse 17 sa chapter 11 sang John. John chapter 11 verse 17. Now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. 4 na kadlaw nga ara sa lulubngan si Lazaro. Kag nakitaan na sila ni Martha, una niyang nagpakita, or kita na sila ni Martha ni Jesus. There ayon sa verse 20. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him. But Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would have not died. Kung ari ka lang di Lord, ang akon nga utod, buhi patani. Kung tanaw naton, nga mo ni ambal ni Martha. Kay kabalo ka mo si Jesus Christ, gapanghil na ni siya, nga performance siya sa mga miracles, gapangayo na sa mga bulag, damo na siya nga mga miracles nga napang-obra. Amo na ga-expect man sila nga pag-abot ni Jesus Christ, kung araw na to si Jesus Christ, naayo ni Jesus Christ si Lazaro. Kung ano man ang mga masakit man to ni Lazaro, maayo gid ni Jesus Christ. Pero ano ding hambal ni Jesus Christ nga pagambal din ni Martha nga, Lord, if you have been here, my brother would have not died. Nagambal paluwat si Martha. But even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. Ako gapati ko sini. Kung anong ginapangayo sang nimo sa Ginoo, ang Ginoo magahatag ina sa imo. Pero anong hambal din Jesus Christ? Jesus said to her, your brother will rise again. Ang imo nga utod, bugtaw, mabangon, liwat. Kagambal ni Martha. Martha said to him, verse 24, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Ang buot silingan din ni Martha nga sa last day pa sa uli pa nga inadlaw. Mabanhaw nga kon nga utod. Pero ang mahal ni Jesus Christ, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Tingin pamangkot ni Jesus Christ si Martha. Pagambal niya nga, I am the resurrection and the life. Do you believe this? Sabat ni Martha. She said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God who is coming into the world. Tingin pamangkot naman. Kapati ka man ayan nga si Jesus Christ, resurrection and the life. Do you believe this? Aring sabat niya ni Martha, yes. Ang imo nga sabat ya, wala ko kabalo sa imo nga sabat. Ikaw nang makasabat sa imo kaugalingon. Pamangkoton mo ang imo kaugalingon. Gapati ko ayan kay Jesus Christ. Gabilib ko ayan sa kay Jesus Christ, or gabilib ka sa imo nga kaugalingon. Pamangkot ta imo nga kaugalingon. So after sina, verse 28, when she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, the teacher is here and is calling for you. Mary nga ang teacher, ari na di, kaginatawag niya ka. And when she heard it, she rose quickly and went to him. Nagkadto siya kay Jesus Christ. Now Jesus had not yet come into the village,
but was still in the place where Martha had met him. Sang lugar to nga nagkita na si Martha, dito man sila nakita ni Jesus Christ at tulang gyapon ni Jesus Christ. When the Jews who were with her in the house, ang mga Jews ni nga nagakonsol sa kay Mary, ginsunod nila si Mary. So Mary rise quickly and go out. They followed her, ginsunod nila, supposing that she was going to the tomb to weep there. Abi nila makadto to sa lulubngan ka maghibi. Pero now when Mary came, verse 32, came to Jesus, to where Jesus was, and saw him, she fell at his feet, saying, Lord, if you had been here, my brother would have not died. Actually, di say man isang hambal ni Martha sa kay Jesus nga, Lord, if you had been here, my brother would not have died. The same gid sila sang statement. Kabalo ka mo si Mary, siya ni ang naglimpyo sang or nagbutang sang pahamot kay Jesus sa tiil ni Jesus Christ. The same man sila, ngay kabalo man sila nga si Jesus Christ gamahanan makaobra sa mga miracle. Nakita man mismo nila kung ano ka gamahanan si Jesus Christ. Nga expect man sila nga ayuhon si Lazaro kung atulan to Jesus Christ. After sina, verse 33, when Jesus saw her weeping, gahibi nakita ni Jesus Christ si Mary nga gahibi, and the Jews who had come with her also weeping, sa nagibi naman ang mga Jew ang nag-upod to sa iya. Bali si Mary ginsunod siya sa mga Jew, mga Jewish people. Nagibi si Mary, nagibi man ang mga Jews damo gali no. He was deeply moved, na-move si Jesus Christ in his spirit and greatly troubled. Kumbaga si Jesus Christ may balatyagon man, na-move ang iya nga balatyagon, and he said, where have you laid him? They said to him, hinambal nila nga, Lord, come and see. Dira na nagibi si Jesus Christ. Ang nagibi ng tanan, kag paghambal na nila nga, Lord, tanaon ta to, kadtuan ta to, come and see. Paghambal na to nila nga tanaon ta to, dito na nagibi si Jesus Christ. Kag kung tanaon nimo, naginibi ng tanan, nagibi na unang tanan. Dili mo papakita nga ang pagpalangga ni Jesus Christ sa aton. Kag tapos ang yaman nga balatyagon kay nga Jesus Christ taho man siya, 100% man, 100% God. Amo ina nga kung ikaw may ginabatyagan nga mga sufferings, nga mga problems, ang nabatyagan mo naintindihan na ni Christ, naintindihan na Jesus Christ, kaya nga nangintaho man siya. Amo ina ang nabatyagan niya kay tungod nagibi siya, nabatyagan niya kay taho man siya. Actually, kung tanawon nimo, kabalo na siya nga daan nga patay na si Lazaro. 4 days na nga patay si Lazaro sa didto ayon nga part. Tinga mo pa ni nga time nga nagibi siya. But silingon dira gid makita nga kung ara nagali ang bangkay nga kung makita mo na gid nga personal, dira ka man magibi kay nga may balatyagon ka, may taho, may pagkataho man si Jesus Christ. Amo na nga makambal ko nga palangga kita sang Ginoo, kag ang aton nga nabatyagan niya man, naintindihan niya kung ano imong kabudlayan sa pagpangabuhi, naintindihan na sang Ginoo. Kaya nga taho man siya mismo, Ginoo siya nga nagpakataho. Kung ano imong na-experiencehan subong nga kabudlayan, nabatyagan niya na, naintindihan niya na kung ano kung gahibi ka sa imong nga kabudlayan, ang imong mga pagantos, naintindihan na sa Ginoo. Kaya nga nangintaho man siya. Hambal diri sa verse 36, diri mo man makita nga grabe gid ang pagpalangga sa Ginoo. Sa verse
36. So the Jews said, see how he loved him. Grabe ni nga pagpalangga sa Ginoo. Ano gani ginobra niya? John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Grabe ni nga pagpalangga nga nagsacrifice siya, ginhatag yang iyang kagalingon, ginbayaran niya aton nga mga sala. Amo ini nga pagpalangga, gin fully paid na ta si Jesus Christ sa cross. Di ka nami sinamamatyagan kung na fully paid ka na. Ang word nga fully paid, kapin pa mayara kang mga utang mo sa dungganon, sa linding, sa turko, kung na fully paid na, kanami sina. Kung ikaw nag fully paid, kanami na gani, kung ikaw nag fully paid, naka fully paid ka na. How much more kung iban pa ang nag fully paid sina sa imong utang. Di kanami sina. Nami kung fully paid kay makarenew ka na. So nami kay gin fully paid ni Jesus Christ ang aton nga mga sala, kag dira mo makita ang pagpalangga. Kung ikaw gin bayaran ang utang mo, bayaran ko, kag gin fully paid ko ang utang mo, di ba? Kanami sinasang pamantyagan nya gin fully paid sang iban nga tawo ang imong utang. Di amo man na ang ginobra man ni Christ sa aton, gin fully paid niya ang aton nga mga sala. Amo ina nga pagpalangga. Kag at the same time, after sina, madiretso na lang ko no sa last part na perform gid ni Jesus Christ ang miracle nga napabuhi niya si Lazaro. Diri ayon sa verse 42, verse 41. So they took away the stone. Sang nagkanto na to sa lulubngan, ginkuha na ang stone. Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. I know that you will always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. When he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out. The man who had died came out, his hand and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. Grabe ni nga miracle nga napabuhi niya ang patay na nga si Lazaro. Diri mo makita ang pagka-powerful kag ang pagkakagamahan na ni Jesus Christ. Ang ano di aton nga matun-an sa story, tatlo di ka letter J ang aton nga matun-an sa story. Una is Jesus is the resurrection and the life. Ang pamangkot, do you believe this? Kadua, Jesus loves you. Ang pamangkot liwat, do you believe this? Kaging katatlo, Jesus is marvelously powerful. Powerful ang Ginoo. Ang pamangkot liwat, do you believe this? Ang pamangkot na ikaw na lang na pong nauna kung gapati ka ayan sa Ginoo. Nga palangga ka sa Ginoo, nga Ginoo resurrection kag ang kabuhi, kag at the same time powerful gamhanan ang Ginoo naton nga si Jesus Christ. Kabayang ini nga story ni Lazaro kag nga nagibi si Christ, diri mo makita nga nagibi siya kay tungod palangga niya kita. Amo na ang rason nga nagibi siya, palangga ta ni Jesus Christ. Palangga niya ang tao, palangga niya iyang amigo si Lazaro. Tungod sa pangpalangga, nagibi siya kay nga tao man siya, at the same time Ginoo. 100% God, 100% man. I hope ang ining lesson maga-remind sa aton nga kung ano man ang imong struggle, may napatyan ka man nga pamilya, hindi ka magkabalaka kay miara. Sigurado gid ko nga mabanhaw kita sa langit. Siya gid ang aton nga kabuhi man mismo. Mayara tayo nga eternal life. Amo nang promesa sang Ginoo sa aton, ang eternal life, everlasting life. Kag ano pagita gani ambal ni Paul sa Philippians 1:21,
For to me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayon ginansyan asa basta may ara kita isang ginatawag na Kristo. May Christ-likeness. Christ-like. I hope ang ining lesson, ang ining story ni Lazaro kag nga si Jesus nagibi maga-remind sa aton sang pagpalangga ni Christ sa aton nga kabuhi. Salamat. God bless.